Shout hallelujah! Let's pray. Lord, we thank you for this wonderful day that you have given. It's a Sunday, Lord God, a day to worship you as well as to study your word, Lord. Anoint each and every one of us, Lord God. Give us wisdom and understanding, Lord, upang sa ganun bawat salita mo, Panginoon, maging pagpapala sa amin. Thank you, Lord. Even, Lord God, yung mga nasa online, Lord, iba't ibang lugar, Panginoon, iba yung nasa abroad, Panginoon, iba yung nasa Visayas, iba yung nasa Mindanao. Lord, hindi maikli ang iyong kamay para abutin mo po sila, Panginoon. Yung nararanasan namin dito, maranasan din po nila. Salamat po, Diyos. Kumatagpo ka, Panginoon, ng bawat nanghihina, palalakasin mo. Bawat may karamdaman, pagagalingin mo. Bawat nangangailangan, kakatagpuin mo. Salamat po, O God. Thank you for your anointing. In Jesus' name, amen. Upo ng masaya. Ayan. Praise the Lord. Glory to the living God. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos ay napakabuti. Amen. Kaya nga po, mag-aaral tayo ng salita. Focus on the Word. Yan, makinig. Yan, at unawain ang bawat salita. Kasi ang pagpapala natin ay nasa salita ng Diyos. Amen ba? Kaya nga ang salita ng Diyos ay binibigyan ng importansya. Ano yun? Kala ko may pumutok eh. Yan, gulat ko eh. Yan. Praise the Lord. Kagagaling lang namin, katulad nga sabi ni Mika na kung saan, sa Mindoro. Pag-pray nyo, next year kasama kayo. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Lalo na ngayon, may nakakukuha tayo na sasakyan na medyo malaki. Yan, praise the Lord. Ay, kahit 2-3 tayong sasakyan, okay lang. Si ano yata ito eh? Taga Mindoro yan, taga Mindoro. Palakpakan nga natin sila sa buhay niya. Yan, praise God. Andito ka na, sa Taguig ka na nakatira? Oo, yun o. Pambihira. Sino natagpuan mo, Joy? Hindi, paano niya nalam? Si Eileen. Praise God. Si Eileen di namin nakita nung pagdating na doon. Pero praise God, dito ka ha. Kita nakilala, puti mo na. Praise the Lord. At purihin ang Diyos kasi nagkaroon ng branch ang Mindoro, ang Ligaya, sa Barangay Burgos naman. Yan. At yung sa Burgos na branch, praise God kasi ay tabing-tabi ng dagat mismo. Grabe. Praise the Lord. At doon sa napapanood ko, doon nakakahuli ng mga crabs ba. Kaya sinubukan kong bumaba doon. Ayun! Wala akong nahuli. Tulya daw, meron tulya daw. Mga shell daw nandun eh. Pero praise God. Kasi kaumpisa lang, may nailagay ng bubong kagad eh. Nakagawa kagad sila. Praise the Lord. Kaya nga, next year, pag-pray nyo, makasama kayo. Yan. Praise God. Sabi ko nga, pati kay Jester, nagbibihis lang. Na para sa ganun mas masaya. At kung kailangan, makapagdala tayo ng mga sound system ba doon. Yan. Praise the Lord. Salamat sa Diyos, naging matagumpay ang gawain ng Panginoon doon. Praise the Lord. Kakaiba sa lahat ng punta namin doon. Ngayon, napakaganda ng kanyang ginawa. Kaya definitely, next year, mas maganda ang gagawin ng Diyos sa buhay. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, sabi ko sa kanila, this anniversary, ngayong May, ay magpuntahan din sila rito. Yan, praise God. Amen? By the way, para sa kaalaman nyo, nagsiselebrate tayo ng anniversary. Para sa kaalaman ng bawat isa. This coming May 19. Yan, sa May 19. Pero, praise God, as much as possible, every Sunday ng May ay nagsiselebrate tayo. Alam nyo po, pag April, Mindoro. Pag May, Manila. Pag June, Negros. Yan, praise the Lord. Amen? And coming, by God's grace, darating ang oras at pag nakapagsimula na tayo doon, Australia. Praise the Lord. Kasi praying, sama niyo sa prayer, na first Sunday, face-to-face worship service sa Australia this coming November. Yan. Babalik kami ng Australia this coming November. Amen? Gusto niyo sumama? Yan. Kanya-kanya pamasahe. Praise the Lord. Glory to God. Ang Diyos ay napakabuti. Amen? Kaya nga tayo'y lumago dapat. Kilalanin natin sa mga first time, siyempre may magugulat. Uy, ano ba dito? Parang mga siraulo yata to. Ba't ganun? May mga kantang, may mga ganito. Bakit may sagad-sagaran pa, di ba? Praise the Lord. Part yan. Alam nyo, sa presensya ng Diyos, masaya. Lagi ko sinasabi, lalo na nung estudyante pa ako, ako'y mabarkadang tao.
Sobrang barkada kong tao. Praise God. Pero ako po'y masipag mag-aral. Hindi po sa pagyayabang. Sabi ko nga, consistent first honor po ako. Nasira lang pag-aaral ko nung nasali ako ng fraternity. Pero hindi sapat ang katalinuhan para ikaw ay magtagumpay. Dahil maraming matatalino. Hindi rin naman nagtagumpay sa buhay eh. Sabi ko nga, meron akong kaklase nun, talino nun, babae ah. Elementary, valedictorian. High school, valedictorian. Pagdating ng college, cesarean. Yan. Kaya nga, it's not a guarantee yung katalinuhan at pinag-aralan. Kailangan meron kang Diyos na buhay. Even money, hindi yan guarantee para ikaw ay magtagumpay sa buhay. Pag wala kang Diyos, lalo na ngayon, ngayong mundo, yung panahon na ngayon, delikado. Sabi ko nga, may kwento nga ako. Gusto niyo ng kwento? Simulan ko rito. Ayaw niyo, wag niyo. Gusto niyo ng kwento? Ha? Yung nagkwentuhan yung dalawang matalino at saka bobo. Etong matalino, akala niya angat-angat siya. Kasi matalino siya eh. Nakala niya, hindi siya maiisahan. Alam mo ba, na kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Andiyan ba kayo? Kaya sabi ng matalino, hinamon yung bobo. Sabi niya, sandali, meron ako sasabihin sa'yo. May itatanong ako, pag oras na hindi mo nasagot, bibigyan mo ko ng 5 piso. Pero pag ikaw nagtanong at hindi ko nasagot, sabi, binigyan ng partida, bibigyan kita ng 5,000. Sinong gustong maging bobo? Sabi nung bobo, call ako dyan. Sabi niya, call ako dyan. Talaga? Oo. Sabi nung matalino, syempre, alam niya, ilang islands sa Pilipinas, pag low tide at saka high tide. Hindi alam dito nung iba, saan kakabilang. Hindi, joke lang. Sayang. Di ba, 7,100, pag oras na 100, plus may 7,100 plus. Pag oras na low tide, hindi ko alam na eh. Praise God. Kaya, yun na, sabi niya, sabi nung matalino, ilang islands? Sabi nung bobo, syempre, hindi ko alam eh. Hindi ko alam eh. Bigyan mo ako ng 5 piso. Binigyan niya ng 5 piso. Tapos, kala niya makakarami siya eh. At may partida siya kasi para sa kanya, yung bobo, ano man itanong niya, kayang-kaya naman niyang sagutin. Kaya sabi nung bobo, eto naman ang tanong ko. Sabi nung matalino, ano? Sige, sabi mo lang. Anong hayop ang umakyat sa bundok, 4 ang paa, nung bumaba, 3? Pag akyat niya ng bundok, sabi niya, 4 ang paa, pero nung bumaba, 3. Kamot ng ulo yung matalino. Kamot ang kamot. Sabi niya, hindi ko alam yun ah. Kami na 5,000. Binigyan siya 5,000. Sabi niya, bakit? Anong hayop ba yun? Sabi niya, hindi ko rin alam. Ito 5 piso. Sino ngayon ang matalino at bobo? Kaya mahirap manggulang eh. Kasi darating ang oras, magugulangan ka rin. Lalo na, mga kapatid, pag mayabang at may hangin sa ulo. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, huwag kang mahangin. Huwag kang mahangin. Yan, praise the Lord. Kasi kahit anong meron ka, kahit anong klaseng kabuhayan meron ka, kulang yan. Di ba pinag-aralan natin? Kumonek ba kayo last Sunday, kung wala kayo rito, na kung saan isang mayaman at saka si Lazarus na mahirap, na kung saan ay nasa gate lang, ay umaasa lang sa bigay nung mayaman. At nung namatay, yung mahirap kasama ni si Lazaro, kasama ni Abraham. Ang ganda ng kalagayan. Pero yung mayaman na nagpasasa sa buhay, dahil sa kayamanan, ay ano naman, napunta sa impyerno. Ano nangyayari? Naghihirap. Yun po, hindi parabola po yun. Napahamak siya. Kaya nga, ang hirap nun. Aanhin mo, ang buhay dito sa mundong ibabaw na to ay temporary lang. Kaya nga, don't just dwell on temporal things. Learn to dwell on the eternal things. Hello? Amen? Kaya nga sabi ko, i-review ko lang ng konti, yung mga lesson to learn. Last week, sabi ko ito yung preaching ko na puro Tagalog talaga eh. Pati yung mga puntos ko. Number 1 points, lesson to learn, is huwag sayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon. Kaya nga pag binigay ka ng Panginoon ng pagkakataon, ng bawat opportunity, huwag mong sasayangin.
Sa mga estudyante, kung kayo mayroong opportunity na makapag-aral, pinag-aaral in spite of kahirapan sa buhay, come on, grab that opportunity. Magsikap. At walang sumagot. Wala yata ang estudyante rito, ha? Oh. Yung iba, ang hirap na nga ng buhay, bulakbol pa. Oh, huwag ganun. Praise God. Number 2 lesson. Lahat ng bagay ay may katapusan. Awit nga, may katapusan eh. Di ba? Ang buhay tulad ng isang awit lamang. Merong simula at may katapusan. O, tawag niyo, tapos kagad. Di ba? Ano pa? Anghel ay totoo. Hindi yan angel, ha? Anghel, tunog lang eh. Anghel ay totoo. Hindi. Ang impyerno ay totoo. Kung ayaw mong maniwala, mararating mo. Number 4, na ang pag-asa ay habang buhay ka pa. Wala nang paraan pagpatay ka na. Kaya, kailangan, mga kapatid, ay habang meron ka pang lakas, habang may buhay ka pa, may hininga ka pa, ay huwag sasayangin ang buhay. Number 5, hindi, ito pala. Sabi ko nga noon, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Sabi nga ni Jeric kanina. Okay. Number 5, matutong makinig at sumunod, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Pag pinapaalalahanan ka, hello, andyan ba kayo? Pag pinagsasabihan ka, matutong makinig, ha? Sabihin mga sa katabi mo, huwag tigas ulo, ha? Tigas ulo. Kaya nga sabi ko doon, well done is better than well said. Last, number 6, bigyang halaga ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. Ako po ay nakakilala sa Panginoon at the age of 20. Nakapagbuklat ako, unang buklat ko ng Bible sa edad 20, kagagraduate ko lang sa college noon at that time. Ignorante po ako sa salita ng Diyos. Nung sabing buksan natin sa Genesis, tuwang-tuwa ako. Sabi niyo bakit? May Genesis magazine ako. Bold magazine yun. Ignorante talaga ako sa salita ng Panginoon. Wala akong nabasa doon. Kailan na lang ako nakapagbasa? Yung pagka-graduate na. Salamat sa Diyos. Kaya nga mas mahaba na ang buhay ko ngayon, nakasama ko ang Panginoon, kilala ko siya at pinaglilingkuran, kaysa yung buhay ko na wala sa Panginoon. Napakaganda pong pagkakataon yon, mga kapatid. Praise God, senior na po ako. Meron na po akong makapangyarihang ID. Praise God, at kailanman hindi ko pinagsisihan ang desisyon na paglingkuran ang Diyos na buhay. Amen? Bigyan halaga ang katotohanan. Anong katotohanan? Ang salita ng Diyos. Ulitin ko itong verse na to para sa ganon matandaan nyo, tumatak sa puso't isipan nyo to. Juan 1:1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ano pa? Ang salita ay kasama ng Diyos. Ano pa? At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Ano pa? Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Tapos nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ando na, kasama na raw ng Diyos. Pasimula pa lang at ang salita ay Diyos. Pagdating ng verse 14, John chapter 1 verse 14, ang salita ay nagkatawang tao. Sino yung salita? Si Jesus. Kaya nga ang salita ng Diyos ay huwag babaliwalain. Bigyan ng importansya dahil ang salita mismo ay si Jesus. Hindi yung book na ito, si Jesus pala to. Hindi. Hindi ito, yung nakasulat. Yung nakasulat dito. Kaya nga, ang salita ng Diyos, kung mahal mo ang Diyos, babasahin mo ang love letter niya. Nung kapanahunan namin, walang chat-chat, walang text-text, walang cellphone. Pag oras na may gusto ka o crush ka, bibili ka ng stationery. Papadala mo yan, sulat. Minsan kukuha ka ng, mediator. Pakibigay naman dun. Sige naman, Sige naman, Bigay mo naman, Praise God. Kaya ako nakatanggap ng stationery galing kay Pastora.
Praise the Lord. Ang salita ay andun na. So ang salita pala, nagkatawang tao, ang salita ay si Jesus mismo. Tapos binabaliwala mo ang salita. Dito, ang aking instruction lang, isang verse lang sa isang araw. Nung nakarang araw nga yung verses ng isang chapter, 8 lang eh. Pagpikit mo lang, pagdilat mo, tapos ka na eh. Pambihira. O yung sumunod, 57. O ano ba naman yun? O ang pinaka-longest chapter is Psalm 119. Ano yun? More than 100 verses. Pero 3 page lang yun eh. Sandali lang yun eh. Yung telenovela, taon na, nakatutok ka pa eh. Diba? Pambira, nakatutok ka pa eh. Kaya, bigyang halaga ang salita ng Panginoon. Amen! Kasi ang pinag-usapan natin, ang mayaman at si Lazaro. Ngayon, ang pag-uusapan natin, pangalawa, ay ang mayamang binata. Yung ibang dalaga, ang hanap, ganyan. Yung iba naman, iba ang hanap. 3 M. Matandang mayaman, madaling, 4. Matandang mayaman, madaling mamatay. Yeah. Amihira yan. No? Eto, mayamang binata. Sa English yan, the rich man young. Hindi, the rich young man. Hindi, kasi mangyan ang dating nung isa eh. Praise God. Ano tong binatang ito na mayaman? Sana all, di ba sabi ko nga last week, wala nang sa exam, wala nang ngayon yung all of the above. Sino yung sumang-ayon pa nun sa akin? Sa exam ngayon, di ba, sa multiple choice, wala na yung all of the above. Sabi, sinong nagsabi, oo nga, wala na nga. Ano na ang pinalit? Sana all. Sino yun? Sa Mindoro ba yun? Sa Mindoro ba yun? Akala ko dito. Hindi ko ba nakwento rito yun? Kaya pala sila nagtawanan pa. Akala ko dito kinwento eh. Wala nang all of the above. Sana all na meron. Yeah. Praise God. Hallelujah. Kaya, yun, ang tawag nito. Ang mayaman na ito, ay siyempre, ibang usapan na biruin mo, kabataan pa, mayaman ka na. Pero balikan ko yung ulihan. Kasi, isa ang titignan. Kasi, alimbawa, nasa magandang kalagayan ng buhay nyo. Alam nyo, ang first generation, nagsisikap yan. Binibigay ang lahat para lang may maipundar. Ang second generation, yung naipundar ng first generation, ay pagsisikapan na maipagpatuloy at mapalago yung pinagsikapan ng first generation. Pero ang masaklap, yung third generation. Sabi niyo bakit? Isa pa. Yung third generation ay tagawaldas ng ng pinaghirapan ng first at saka ng second generation. May mga kilala ba kayo na sobrang yaman nila pero ngayon wala na, naghirap na? Winaldas ng mga third generation. Paano naman yung first generation at saka second generation na wala namang naipundar? O hindi ikaw ang maging first generation para sa ganun may maipundar? Hello, amen? Kasi lagi kong sinasabi, panganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero yung mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Bakit? Wala kang ginawa. Tama? At ang mayamang ito ay lumapit kay Jesus. Lumapit siya. Gusto kong sabihin sa inyo na ang mayamang ito, tama ang hangarin niya. But not willing to give up everything. Bakit? Lumapit siya kay Jesus, may reservation. Hindi talaga buo, hindi talaga kumpleto. May reservation. Magbasa tayo ng banal na kasulatan. Mateo 19, simula sa 16. Ang sabi rito, may isa na namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong. Sabi niya, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sino ang nilapitan nitong mayaman na to? Jesus. Amen? Si Jesus. Pag English, Jesus. Pag hindi Jesus. Baka mamaya kaya hindi sinasagot ang panalangin mo, mali yung pagsabi mo sa pangalan niya. Pag Tagalog, Jesus. Hindi Jesus, Jesus. Ay, Jesus. Hindi, Jesus pag Tagalog. Pag English, Jesus. Andyan ba kayo? Praise God. Sinong nilapitan niya? Jesus. Yung iba hindi sumagot para huwag nang magkamali. Sige, kung ano na lang gusto niyo, bahala na kayo.
Praise God. Sinong nilapitan? Tama ba yung kanyang nilapitan? Praise God. Pag ikaw may pangangailangan, depende kung sino yung taong nilapitan mo, depende yan kung makakatulong sa'yo o hindi. Tama? Siya ay tama ang kanyang nilapitan. At anong sabi niya? Nagtanong siya. Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ganda ng tanong niya. Sa totoo lang, Okay? Kaya kung magtatanong ka ng makabuluhan, dapat ang tatanungin mo, right person. At kung may mga pagkakataon na nakaharap mo, tanong ko nga paano kaya kung makaharap mo yung pinakamayamang tao sa buong mundo ngayon? Ano ang gagawin mo pag nakaharap mo? Hahangak, ay, galing. Ito pala yung pinakamayaman. Ay, galing. Ay, pambihira. Hanggang doon na lang na wala ka man lang na itanong. Sayang yung mga pagkakataon gano'n. Tama po ba? Eto, he grabbed the opportunity na makaharap niya si Jesus, nagtanong siya kagad. At ang tanong niya, may kabuluhan. But the thing is, tanong ng isang relihiyosong tao. Sabi niyo, bakit? Ano yung sabi niya? Ano pong kabutihan ang dapat kong gawin? Para sa kanya, para maligtas, gumawa ng kabutihan. Sabi ko nung mga nakaraan, ang paggawa ng mabuti ay hindi yan magdadala sa iyo sa kalangitan. Dahil ang tanging makakapagligtas sa iyo ay hindi yung paggawa ng mabuti. Ang makapagliligtas sa iyo ay walang iba kundi yung nagbigay ng buhay niya, napako sa krus, namatay at sa ikatlong araw muling nabuhay. Sino yun? It's not a religion, but it's Jesus. Namatay sa krus, sa ikatlong araw muling nabuhay. Siya ang tanging makapagliligtas lang sa atin. Dahil pagdating sa langit, pag nakarating ka doon, hindi niya itatanong, anong religion mo? Iglesia ni Cristo, o dito ka sa kaliwa. Ikaw, Katoliko, o dito ka sa kanan. Ikaw, Jehovah, o doon ka sa likod. Hindi ganun. Bakit? Sa langit, may away pa rin. Ang titingnan, ang makakapasok doon ay kung may Jesus ka sa buhay. Dahil siyang dahilan. Kaya nga sa Gawa 4:13, 12 pala, not 13. Anong sabi doon? Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang tanging pangalan lamang niyang binigay ng Diyos ay kaliligtas ng tao. Maliwanag po ba yun? Yeah. Kaya lumapit siya. Sabi niya, anong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? 17. Sumagot si Jesus. Bakit mo ko tinatanong kung ano ang mabuti? Sabi niya, iisa ang mabuti. Ngunit kung nais mo magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Tines siya. Sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Nagtanong din siya. Sabi niya, alin sa mga yun? Ba, religyoso to Sabi niya, bakit? Alin sa mga yun? Tanong niya. Kasi ang nasa isip nung mayaman na binata, yung 10 utos. Pero ang Biblia nagsasabi, yung 10 utos walang nakakasunod doon. Bakit? Kahit nasunod mo yung 9, pagdating sa ika-10, hindi mo nasunod. Laglag yun, failure ka pa rin. Kaya yun ang nasa isip niya. Alin sa mga yun? Sinagot siya ni Jesus. Huwag kang papatay. Ano pa? Huwag kang mangangalunya. Ano pa? Huwag kang magnanakaw. Ano pa? Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng yan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Ba, matindi tong taong to, Akala mo, totoo, Kung sumagot, tama. Pero ang ginagawa, mali. Di ba? Sabi ko last Sunday, ang sagot, tama. Pero ang ginagawa, mali. Mali pa rin yun. Kaya nga, kung sumagot ka ng tama, dapat gawin mo rin ng tama. Tama ba? Pag nag-board exam ka, subukan mong mag-board exam, na hindi mo susundin yung instruction, ewan ko na lang. Eto si Kate, katatapos lang mag-board exam nito, kapapasa lang sa board exam. Praise God. Kasabay ni Mika yan sa internship ba yan? Sa San Lazaro? Yan. Praise God. Sinunod mo ba yung instruction doon sa Kung hindi mo kaya sinunod, kahit tama ang sagot mo, sa palagay mo, papasa ka? Di ba? Kaya kailangan ay follow the instruction carefully. Right? Kaya susundin mo yun. Sabi niya, tinupad ko na po lahat ng yan. Anong dapat ko pang gawin? Pero actually, hindi lahat ng taong nagsasabi ng ganyan, totoong sinusunod May kilala kang ganon? O ginawa mo ba? Opo. Pero i-check mo, hindi naman talaga ginawa Hello? Buhay pa ba kayo? Ano ba? Kausapin mo. Magbasa ka ng Bible
one chapter a day. Opo, ganda na sagot. I-check mo next week. Nagbasa ka? Kasi ano kasi, ang daming paliwanag eh. Ang daming paliwanag. Hello, amen? Oh, praise God. Sa mga estudyante lang pag nagtatanong ako dyan. Nagtatanong ako, dito. May assignment ka? May assignment ka. Ang dami paliwanag. May assignment ka, answer the question. Pag sinabing wala po, mag-aral ka. Huwag ka lang mag-aral pag may assignment ka. Huwag ka lang mag-aral pag may exam ka. Yan ang dahilan kung bakit ka nahihirapan. Dahil pag walang exam, hindi ka nag-aaral. Kaya pag may exam, ang dami mong pag-aaralan. Tama ba ako? May tama kayo. Andyan ba kayo? Kaya nga, lahat ng bagay, anything and everything na gusto mong mangyari next year, ang preparation ngayon. Amen? Tuloy, 21. Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, kasi sabi niya, nagawa ko na yan eh. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahirap ang pinagbilhan. Sabi niya, nagawa ko na po lahat yan eh. Eto ngayon, tingnan natin, kung nagawa mo, kung ibig mong maging ganap, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Kung ikaw ang hamunin ni Lord ng ganyan, payag ka? Walang sumagot. Wala ka pang ari-arian, di ka pa makasagot. Wala ka pang ari-arian, di ka pa makasagot. Diba? Pambihira yan. Sabi niya, benta mo yan. At ipamahagi mo sa mga mahirap. Anong gusto mo? Magbenta o ikaw yung mahirap? Naglalaro isip niyo, akala ko hindi pa ako na lang yung mahirap para ako na lang mabigyan. Hindi. Mas gugustuhin ko yung ako na lang nagbigay. Praise the Lord. Hello. Amen? Ano pa? At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Mabigat ang kondisyon. Bakit? Gawin mo muna yung kondisyon para at saka may karapatan ka na bumalik at lumapit sa kanya uli para ibigay yung hinihingi mo. Anong kondisyon? Sabi niya, nasunod ko na po lahat yan eh. Ganito ang kondisyon. Benta mo lahat ng ari-arian mo. Pagkatapos pamigay mo sa dukha. Sakit sa puso yan. Masikip sa dibdib yan. Di ba? Nandiyan ba kayo? Biruin mo yung, para bang, dali. Ba't naman gano'n? Pinaghirapan ko yun. Kinalaman nung naghihirap na ganyan. Hindi tama yun. Masakit. Tuloy natin ang pagbasa. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Nasunod ba niya yung instruction ni Jesus? Nahirapan ba siya? Sumikip ba ang dibdib niya? Parang yung isang bata, naikwento ko na to noon pa eh. Yung isang bata na naglalaro sa lupa, merong crack yung lupa, naglalaro ng piso. Tapos ginaganyan-ganyan niya. Mamaya nagkamali siya, nahulog yung piso. Crack yung lupa. Pagkahulog, ang lalim nun, hindi niya makukuha. Umiyak yung bata. May dumaang isang mama. Sabi niya, boy, ba't kayak na iyak? Yung piso ko nahulog. Dumukot yung mama. Kumuha ng piso. Huwag ka na umiyak, boy. Eto yung piso mo. Ngumiti yung bata. Tapos umalis na yung mama. Pag alis ng mama, umiyak yung bata. Boy, bakit? Nahulog ba uli? Hindi po. Ba't ka umiyak? Kasi kung hindi nahulog yung piso ko, 2 piso na sana pera ko. Iniwan na siya ng mama. Mauubusan ng pera yung mama eh. Ang bihira. Ang laki, nalungkot siya. Napakayaman niya eh. Napakayaman. Bandang huli yan, sinabi ni Jesus, ang hirap, ganyan kahirap, pumasok ang mayaman sa kalangitan. Ibig sabihin, mas madaling pumasok ang mahirap sa langit? Hindi rin. Ang bihira. Kaya nga, mga kapatid, yung challenge na yon, sinayang niya. Kaya nga sabi ko, huwag mong sasayangin ang bawat opportunity na dumarating sa iyo na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Kasi,
Paano kung hindi na uli bumalik yun? Paano kung hindi na nangyari yun? Hindi, ang buhay parang gulong yan eh. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Paano kung yung gulong na flat, hindi na umikot? Di ba? Huwag sasayangin ang bawat pagkakataon. Amen? Makinig kay Kuya Jeric. Pambihira. 7 years ka ba? Na nawala? Pambihira. Praise God. Hallelujah. Umibig sa pinsan. Pero hindi totoong sa pinsan niya yun talaga. Kundi ang pakilala, ay pinsan ko. Sabi niya, ay, ang sweet pala ng pinsan niyo. Magkakbay pa kayo, ha? Pambihira. Praise God. Sabi niya, naku, saan? Hirap talaga eh. Wala sa Panginoon. Ang hirap eh. Ang hirap eh. Kaya sino may plano? Kung may plano ka pa na tumigil, gusto mong maranasan yung ginawa, nangyari kay Jeric? Hindi niya ikinuwento yun. Kasi siyempre, pag kinuwento niya, biro mo 7 years doon, bakit 7 days na siya rito nagpapatotoo, hindi pa siya tapos? Kasi maraming naranasan eh. Maraming naranasan eh. Huwag mo nang gagawin pa yon. Kaya nga eh, 2 things para matuto. 2 bagay para matuto. Sino ang tagapagturo mo? Is it through your mentor o through your mistakes? Mamili ka. Mistakes ay pwedeng hindi mangyari kung merong nagtuturo sa iyo. Hello? Bakit? Dinaanan nila yun eh. Yung nagturo sa iyo, dinaanan nila yun eh. Pwedeng hindi mo hindi lahat ng kakamali. Totoo. Pero yung nakadaan na doon at ituturo sa iyo, ibang usapan yun. Hindi mo nadadaanan yun. Kaya pag may nagsasabi sa iyo, makinig ka. Sabi sa kapangpangan, makiramdam ka. Pag sa kapangpangan bang salita nyo? Makiramdam ka. Yung katrabaho ko noon sa customs, ang sabi niya, makiramdam ka, magkapatid yun, makiramdam ka. Makiramdam ka! Makiramdam ka! Sabi ko, pambira naman itong magkapatid na to, siguro walang pakiramdam to. Pero pag sinabi mong makiramdam ka, ano sa Tagalog ang makiramdam ka? Makinig ka. Kaya pag nakikinig ka, dapat may pakiramdam ka. Yung iba, immune ang pakiramdam habang nakikinig. Kaya may kinalaman yung makiramdam sa makinig. Dapat yung napapakinggan, nararamdaman. Tama? Paliwanag ko na lang yun. Sabi ni Lucille Ball, I'd rather regret the things I've done than regret the things that I haven't done. Ano yun? Sabi niya, I'd rather regret the things I've done than regret the things I haven't done. Kasi, challenge ni Jesus ang mayaman na ibenta ang ari-ari, pamigay sa dukha. Iniwan niya yung challenge na yun. Binaliwala niya yun. Bakit? Para sa kanya, kawalan niya. Pero sabi nito, mas gugustuhin ko pa. Hindi ko pang hinayangan yung mas gugustuhin ko na panghinayangan ng alin? Yung mga bagay na nagawa ko kaysa naman hindi ko nagawa. I-try ko. Mas rather, i-try mo kaysa naman hindi. There is always a first time. First time mo. Tama ba yon? Or else, hindi mo masusubukan. Hindi mangyayari sa'yo. Hello? Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya, mga bagay na dapat nating matutunan o lesson to learn doon sa ating binasa. Ano yun? Lesson number 1. Kayo magbasa. 1, 2, 3, go. May kilala kang ganyan? Siya na nga nang hihingi, siya pa galit. May kilala kayong ganyan? Siya na nang hihingi, siya pa galit, ha? May kilala ka? May kilala kang ganon? Siya na nang hihingi, siya pa galit? Pambihira yan, ano? Kaya pag oras may hiningi ka kay Lord, pambihira. Matutong magpakumbaba, matutong maghintay. Matutong. Hello, amen? Matuto ka kaysa matutukan ka. Kaysa matuktukan ka pa, di ba? Matuto. Pangalawa, 1, 2, 3, go. Our God is an all-knowing God. He is an omniscient God.
all-knowing. Omnipotent, all-powerful. Omnipresent, everywhere. Alam niya lahat ng bagay, pati yung iniisip mo. Kaya nga sabi nung isang kapitan dito, na kung saan sabi niya, inaayawan ng mga pastor namin noon pag nagba-Bible study, sabi kayo na po, kasi pinipilosopo ko eh. Eh bakit? Sabi niya, ang tanong po sa amin, alam ba ni Kristo, ni Jesus, na siya ay mape-persecute? Alam. Alam ba nahuhulihin siya? Alam. Alam ba natutusukin siya sa tagiliran? Alam. Alam ba na ipapako siya? Alam. Alam ba na mamamatay siya? Alam. Alam ba niya na mabubuhay siya sa ikatlong araw? Alam. Ay, scripted lang pala lahat yan. Pambihira, no? Parang totoo, no? Scripted lang. Eh sabi ko, ba't hindi mo sinagot? Eh wala po akong may sasagot doon. Sabi ko, tricky questions need tricky answers. Eh anong sasagot ko? Alam niya lahat ng bagay. Eh, paano ko sasagutin niya? Di sabihin mo, alam niya lahat ng bagay. Alam din niya kung hanggang kailan ka na lang. Ewan ko lang kung hindi tumahimik yun, di ba? Alam din po niya kung hanggang kailan ka na lang. Tatahimik yun. Tatahimik yun, naku po. Tatahimik. Sabi niya, scripted? Yes, kaya nga may scripture. O, huwag niyo nang isipin yun. Wala tayong maitatago sa Diyos na buhay. Ginagawa natin? May kasalanan kang ginawa? Baka may tatago. Ang nakakatakot ay yung may ginagawa kang kasalanan, walang conviction. Yun ang nakakatakot. Bakit? Yun ang kasalanan, hindi mapapatawad. Bakit? Hindi mahihingi ng tawad eh. Kaya nakakatakot ang kasalanan sa banal na espiritu. Bakit? Ang trabaho ng Holy Spirit, taga-convict. Kaya pag nasusubukan mo, may kasalanan ka, may conviction eh. Bakit mo ginawa yan? Nasubukan nyo na po magkasala? Ha? Ano ang kasalanan mo? Yung late dumating. Hindi. Praise God. Hallelujah. Eh, tapos may mali kang ginagawa. Pero parang wala lang. Kakatakot yun. Nakakatakot yun. Alam niyo yung walang conviction? Yung baliwala lang? Ang masaklap, yung hindi ka convicted sa mga nararamdaman mo, sa mga ginagawa kong masalanan, pero pag kinorek ka, kung magtampo ka, wagas. Di ata ako naintindihan. Ulitin ko. Minsan, may kasalang ginagawa ka. Baliwala lang. Baliwala lang sa'yo, okay lang. Mandukot, manilip, magganito ko, ano mang gawin mo. Wala lang. Pero, pag ikaw kinorek, sinabihan, pababawin pa natin. Pinatamaan sa preaching. Grabe kung magtampo, wagas. May ganyan eh. Meron ganyan na kung saan, sinita ko eh. Kasi magulang. Paano kapag papalain na magulang ka? Ang bihira. Hindi ka pagkakatiwalaan. Wagas kung gumanti, nasa Facebook. Ngaw-ngaw ka na lang ng ngaw-ngaw. Ako sabi, check mo, pambihira. Mabuti sana kung 1 beses lang, 2 beses. 3 beses eh. Laging ganun eh. Paano kapag kakatiwalaan? Huwag niyong gawin na kahit kumita kayo, pero sa maling kaparaanan, babalikan ka niyan. Babalikan ka niyan. Maliwanag ka ba? Kung ano tinaning mo, anihin mo. Praise God. Hello, amen? Kaya, number 3, alisin ang kayabangan. Mayabang tong lalaking to eh. Palibasa mayaman eh. Hindi ko naman sinabing lahat ng mayaman mayabang. Kasi may iba, hindi naman mayabang pa. Di ba? Oh. Pero anong kayabangan niya? Sabi niya, nagawa ko po lahat yan. Hindi totoo yun. Maliwanag ang Biblia na sabi, walang nakasunod ng 10 utos. Walang nakagawa nun. Hindi totoo yun. Kayabangan yun. Number 4, bigyang halaga ang kayamanan sa langit, hindi lang sa lupa. Hello? Ang kayamanan dito sa lupa, panandalian lang. Pero yung yaman sa langit, pang walang hanggan. Praise God. Hello? Amen ba? Kasi mamaya ko itatakil yan. Number 5, matutong isuko ang lahat sa Panginoon. Praise God.
ang pinakamasarap na matanggap na pagpapala. Sabi niyo ano? Yung fruit of your faithfulness unto the Lord. Not just fruit of your labor. Yung fruit of your labor ay ano? Pwede ka magyabang eh. Parang ganito, parang mayaman na to. Ako naghirap dyan eh. Ako may kagagawa niyan. Hindi involved si Lord sa kanyang kayamanan. Para sa kanya, nagawa na niya yun dahil sa kanya. Kaya, hindi siya willing na i-give up yun. Pero yung fruit of faithfulness, ibang usapan ha. Yung pinagpala ka dahil sa Panginoon. Dahil sa katapatan mo. Ibang usapan yun ha. Hello, amen? Ire-reward yung Lord yan, yung gano'n. Number 6, hindi niya kinikilala ang Panginoon na siya ang nagbigay ng kayamanan. Para sa kanya, sarili lang niya pagsisikap. Kaya hindi niya kayang bitawan. Nai-advance ko ng paliwanag. Praise God. And lastly, learn the principle of divine exchange. Ano yun? Principle of divine exchange. Ano yung principle of divine exchange? Ito po, yung si Jesus binigay niya ang kanyang buhay. Para makamtan mo ang buhay, kailangan ibigay mo rin yung buhay. Divine exchange. Ibinigay niya. Si Jesus, kasi may naririnig ako si Jesus nagpakamatay sa krus. Hindi po siya nagpakamatay sa krus. Hindi nag-suicide si Lord. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Kusa yun. Amen? Walang makakakuha ng kanyang buhay kung hindi niya ibibigay ang kanyang buhay. Kusa yun. Bakit niya ibinigay yung kusang buhay niya? Para tayo ay magkaroon ng buhay. Yun. Ibigay mo buhay mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Divine exchange yun. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Divine exchange yun. Praise the Lord. Kaya matutunan mo yun. Lahat ng bagay, everything. Pag natutunan mo yung prinsipyong yan, naku, uunlad ka, mapagpapala ka, magtatagumpay ka. Amen? Praise God. Hallelujah. Glory to the living God. Kaya sabi ng Matthew 19:27, konteksto pa rin yun ng mayaman, nagsalita naman si Pedro kasi narinig niya, mahirap pumasok sa kaharian ng Diyos ang mayaman. Nang marinig ni Pedro yon, etong sabi ni Pedro, nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Alam ni Peter ang principle ng divine exchange. Na pag iniwan mo pala ang lahat para kay Lord, merong mangyayari. Kaya tanong ni Peter, siya lang malakas ang loob eh. Lagi ko itong sinasabi, si Peter maapil na, mapapil pa. Walang nagtanong ng ganyan. Walang naglakas ng loob. Sa grupo nyo, sino yung malalakas ang loob? Si Jeric. Sa mga barkada mo, sino yung malalakas ang loob? Yung malakas ang immune system. Ang bihira. Siya nagtanong, dito yung 11, sabi niya, parang, come on Peter, come on, tanong mo yan, come on. Bakit? Yung sagot, para sa kanilang lahat eh. At sinagot ni Jesus yan. Anong sagot ni Jesus? Kapag iniwan ni numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Divine exchange yan. Iiwan ng lahat ang kanyang Kasi ang pinakakonteksto niyan ay yung bang sino mang umiibig ng higit sa akin. Kaya nga, hindi mo pwedeng ibigin ang iyong nanay ng higit sa Diyos. Kasalanan yun. Hindi mo pwedeng ibigin ang iyong asawa ng higit sa Diyos. Hindi mo pwedeng ibigin ang iyong trabaho ng higit sa Diyos. Kasalanan yun. Hindi tama yun. Pero pag inibig mo, iniwan mo ang lahat, tingnan mo naman. Pag sinabing iniwan ang lahat, pinrioritize mo lang si Lord. Tingnan mo naman kapalit. Tatanggap siya ng 100 ibayo. 100 times, 100-fold ang matatanggap. Pagkakalooban pa siya ng buhay na walang hanggan. Gusto mo ba yon? Learn the principle of divine exchange. Praise the Lord. Hindi ka lugi na maglingkod sa Diyos na buhay. Hindi ka lugi. Purihin ang Panginoon. Amen ba yon? Praise God. Kaya note, man gives you the award, but God gives you the reward. Praise the Lord. What do you want? Award or reward? Anong gusto mo? Matanggap mula sa tao o mula sa Diyos?
ibang usapan. Kasi pag ang Diyos ang nag-reward sa'yo, pwedeng wala ka ng mga bagay na yon, pero makakamtan mo pa rin. Hello, amen? Sabi ko nga nung nagtatrabaho ko, hindi kami nakakapunta sa Visayas, sa Mindanao, lalo na sa abroad. Pero nung naglingkod ako kay Lord, nakakapunta na sa Visayas, sa Mindanao, pati sa abroad. Grabe si Lord, ano? Hello, amen? Gusto mo ba yon? Amen ba? Oh. Kaya nga, ipag-pray mo nga. Come on, i-desire mo. Everything starts with your desire. Sana next year, makasama ako sa Mindoro. Simulan mo muna sa Mindoro. Praise God. Simulan mo muna sa Mindoro. Kasi maganda yung testing na yun. Yung Mindoro. Bang umakyat ka ng 2 bundok doon? Nilakad lang? Parang si Charmaine noon, naglakad sila, 2 bundok. Pagdating doon, nakasimangot. Pinabayaan mo ako. Pamupaltos ang pa ako. Kasi sa akala ko malapit lang Kasi dyan lang. Yung dyan lang, pambira, 2 bundok pala yung tinawid. Kasi may church noon sa paanan ng bundok Noon yan Pero ngayon wala na Pero ngayon Burgos. Pero yung Burgos, mahirap lakarin yun. May shortcut daw, pero ayoko pa rin. Sana pinasubok natin kay Joy, Kasi sabi ni Roque, nilakad lang ni Brother Roque. Yung shortcut Nilakad lang. Yung shortcut. Sana sinabayan mo pala yun, Joy, para hindi tayo masikip dun sa sasakyan. Praise God. Man gives you the award, but the God gives you the reward. Subukan mo lang, maging tapat lang. I challenge you, subukan mo lang. Subukan mo lang. Makikita mo kung totoo ba o hindi yung sinasabi ko. Subukan mo lang. Sabi mo nga sa katabi mo, try mo lang. Try mo lang. Try mo lang. Praise God. Pangalawa, 6 to Pero 2 lang ang itatakal ko, 2 and 3. Pangalawa, pangatlo. Ano yun? Praise God. Ito yung maling pag-iipon ng kayamanan. Bakit? Babasahin natin ang banal na kasulatan. Nag-ipon siya kasi, tapos ang plano, magpahinga na lang. Ibig sabihin, pang sarili lamang lahat ng kanyang ginagawa. Later, napahamak Saan mababasa yan? Lucas 12. Simulan natin sa 15. Sabi niya, at sinabi niya sa kanilang lahat. Sinong nagsasabi niyan? Si Jesus. Kanino sinasabi? Sa lahat. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Masama ba ang yumaman? Masama ba ang kayamanan? Hindi. Kaya bakit pinag-iingat? Ang buhay daw ng tao ay wala sa dami ng kanyang yaman. Katulad ng sabi ko, statistics will say na mas marami ang nagpapangamatay na mayaman kaysa mahirap. Statistics yan. Yung mayaman, pag nalugi sa negosyo, na wala ang kanyang kayamanan, yung iba nagpapakamatay. Walang mahirap na nagpakamatay dahil wala siyang pera. Meron kayo nabalitaan, mahirap nagpakamatay. Wala siyang pera, nagpakamatay. Meron kayo nabalitaan ng ganon? May nabalitaan kang ganon, Mildred? Wala pa? Wala Pero mayaman, nagpakamatay dahil nalugi. Meron? Meron kaming namita, first time kong umalis ng bansa at pumunta sa 3 bansa, Thailand, Cambodia, Vietnam. Sa Thailand, na-meet namin isang businessman. Yung biglang bagsak nun, yung economy nun at that time. Tapos doon tumaas ang dollar. Matindi. Lugi. Na-share namin, nasa mall ka. Gusto magpakamatay. Na-share namin. Kasama ko nun yung isang pastor, kasama ko nun Tapos kinakausap namin yung businessman. Bakit? Ini-encourage namin. Bakit? Nalugi. Malaki ang kalugian niya. Magpapakamatay Buti na lang, na-share namin, nakausap namin. Sabi namin, ito yung lubi, mas matibay ito itong gamitin mo. Hindi. Joke lang. Papakamatay kasi, nalugi Imagine. Pamihira yun. Kaya, ang kayamanan, pag wala kang Panginoon, sisirain ng buhay mo. Kaya sabi niya, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. But, I repeat, hindi po masamang yumaman. At gusto kong sabihin din sa inyo, gusto ni Lord na payamanin ka. Yung hindi sumagot, bahala siya, ayaw niya Praise God. Hallelujah. Amen ba yun? Verse 16, pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga
Anong sabi? Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang, ilan yon? Isang mayaman. Umani nag-harvest ng sagana sa bukirin. Ano ba? Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Gusto mo mangyari yung ganyan? Nagdadalawang isip kayo kagad Naantay nyo kasi yung susunod ko Ang tanong ko lang, ang sagutin nyo. Masyado kayong defensive Gusto mong mangyaring ganyan, walang mapaglagyan ng harvest mo, ng blessing mo? Praise God. Hallelujah. Tindi sabi, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Yung gusto mong ganyan, magsabi ng amen. Narinig mo yung katabi mo? Nag-amen? Narinig mo yung katabi mo mag-amen? Ulitin ko, yung gusto magkaganyan, magsabi ng amen. Narinig mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, huwag mo kong kalimutan pag ganyan na. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Nag-iisip kayo kaagad kasi nang sasabihin ko Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Grabe, ang tindi ng harvest, verse 18, alam ko na. Sabi niya, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Anong ginawa niya? Nag-expand. Kanya, kulang na itong lalagyan ko. Ang ginawa, in-expand niya. Papagawa ko ng mas malaki. Gigibain ko to. Bakit? Doon ko ilalagay yung aking ani at ibang ari-arian. Expansion! Sinong gusto nang mag-expand? Ang katawan. Praise the Lord. Nag-expand yung lalagyan. Abay, maganda yun Maganda yun Okay yan. Expansion ay hindi po ahahad lang si Lord yan. Maganda yan. Gusto niya mapagpala ka, maganda yan. Gusto mo mag-isip ka, maganda yan. Kasi nasa tao ang pagbabalak, sabi ng Proverbs 16 verse 1, nasa tao ang pagbabalak, ngunit sa Diyos nagbubuhat ang katagumpayan. Kaya mag-isip ka ng ganyan, okay lang yon. Pero ituloy natin ang pagbasa. Verse 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Pagkatapos ng marami mong pera, pagkatapos ng marami mong naipon, pagkatapos ng marami mong... Kasi ang Diyos na ito, sabi ko nga, He is an omniscient God, all-knowing God. Alam niya lahat ng bagay. Pwede mong sabihin na ganito, hindi ako ganon. Pero alam ni Lord na ganon ka talaga. Tama? Kasi pwede mong itago sa katabi mo, pwede mong itago Sa totoo lang Pwede kang sumagot ng ganyan, pero actually hindi ka ganon. Pwedeng maitago yan. But the thing is, si Lord, alam niya yun. Alam niya laman ng puso natin. Alam niya nga ngayon na nainip ka na Alam niya yun. Alam niya yun. Alam nga niya yun na merong rigo dun sa puso mo Alam niya lahat ng bagay. But the thing is, pagkatapos, eto yun, kasi para sa iba, ang buhay ay drink and be merry, for tomorrow you will die. Yung ganyang prinsipyo, baguhin mo yan. Mahirap yan. Parang ganito yan ba't ka nag-iipon? Mas maganda na yung may ipon. Bakit? Para may madudukot ka pag nagkasakit ka. Kaya nung nagkaipon ka, nagkasakit ka. Kasi yun ang plano mo. Ba't ka nag-iipon? At least, pag nagkasakit, may madudukot. Or, bakit ka nag-iipon? For emergency. Kaya nung may ipon na, nagkaroon ng emergency. Bakit? Mali Focus lang sa'yo Kaya nung sabi ni Lord dyan, binangga niya yun Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos. Anong sabi sa kanya? Pakisigaw nga yun, yung with exclamatory point. Pakisigaw? Mas malakas? Pasigaw? Grabe. Sakit Sa Bible yan hindi ko invento yan Sa Bible yan Sa Bible yan. Ang sabi niya, hangal. Ano sabi niya? Sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Masama ba mag-ipon? Hindi!
Pero yung pagiging makasarili, nako! Payayamanin ka ng Diyos, hindi parang sa pansarili. Si Abraham, sinabi yan kay Abraham eh. Tapusin ko muna ang pagbasa. Ganyan, verse 21, ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang yaman mo, pero mahirap ka sa tingin ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Alam niyo ba, na sa Bible ay may mga 8,000 na promises ang Diyos. Ilan? Mga 8,000 na mga pangako ng Diyos. Pero alam mo ba, na hindi kasama yung pangakong buhay, yung bukas, buhay ka pa? I repeat, more than 8,000 ang pangako ng Diyos. Pero sa pangakong yon, hindi kasama na bukas, buhay pa siya. O buhay ka pa. Walang nakakalam. Ikaw, alam mo ba, bukas, buhay ka pa? Ang nagtatakda niyan, ang Panginoon mismo. Kaya nga hindi po pwede na hindi mo kasama ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong sabihin, bata ka pa. Bakit? Maraming namamatay ng bata. Minsan nga, yung gusto mong mamatay, yung pang mahaba buhay. Kaya minsan pag may namatay, bakit siya? Sana siya na lang. Di ba? Uy, ang bait mo, sana kunin ka na ni Lord. Di ba? Sa totoo lang, nakapag-isip ka ng ganyan eh. Bakit ganun? Sa dami-dami ng tao, ako pa. Sa dami-dami ng tao, yun pa. Sana ikaw na lang. Di ba? Mga ganun eh, di ba? Ang bihira yan. No? Praise God. Ang daming pangako ng Diyos, pero hindi kasama sa pangako niya. Bukas, buhay ka pa. Walang nakakaalam. Kahit sinong matalinong tao, walang nakakaalam. Hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya nga, habang may buhay pa tayo, mga kapatid, tutuhanin mo, lubos-lubusin mo, pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat totoo talaga. Uulitin ko, bingi na kayo sa kanta ko to. Katotohanan ang nais ko sa puso ni numan at kabanalan. Habang may pagkakataon. Kasi delikado na wala kang Panginoon, kahit pa ang lakas-lakas mo. Minsan nga, matagal mo nang nakita. Nung nagkita kayo, magkaibigan, ang lakas, ang ganda ng katawan. Kita kayo. Pero alimbawa, 5 years after, nagkita kayo. Nung palapit na, bakit? Ang bagal na lumapit sa iyo. Nangyari. Na-stroke. May ganyan kayong kilala. Nangyari sa iyo. Bakit? Ba't ang payat mo? Iba naman, ba't ka lumobo? Ano ba yan? Manas? Hindi natin alam. Hindi natin hawak ang buhay natin. Ang Diyos ang may hawak ng buhay natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Yung rich young man, sayang ka ba? Sayang nga Bakit? Binalikan siya noon. Nasayang. Hindi involved si Lord sa buhay niya para sa kanya ay kaya siya yumaman dahil sa kanya. May naglikha sa kanya ang Diyos. Ito naman, walang ginawa kundi mag-ipon ng mag-ipon para sa kanya lang. Kahit sabi mo para sa pamilya mo hindi pa rin yan. Pagiging makasarili pa rin yan. Kaya sabi, ang daming pangako ng Diyos. Kaya huwag mong sabihin na bukas na lang magbago o bukas ka na lang susunod. Pag lumayo ka, saka na 6 months. After, saka na lang ako babalik. Paano kung di ka nabuhay? Hindi ka nakabalik. Saka na lang ako magbago. Saka na lang ako hingi ng tawad. Paano kung di ka nabuhay? Hindi ba masaya yung sinasabi ko? Ba't tahimik kayo? Praise the Lord. Glory to God. Kaya lesson to learn. Number 1, huwag kang maging sakim. Masakit. Di Tagalog, Englishin na lang natin, greed. Greediness, hirap ng greediness. Pinakamahirap masiyahan yung taong walang kasiyahan. Sabi dito, greedy people are never satisfied that they have enough. That's greediness. They were never satisfied that they have enough. They're like sharks
pating that spend their entire life hunting and consuming. Diba? Nakakita na kayong pating? Hindi pa? Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Baby shark. Oh, anong kinatatakautan sa karagatan? Ang hirap niya na. Ang pating, pag konting dugo lang, ang maamoy, nagdadatingan niya na. One time, nasa Palawan kami, sa Bird Sanctuary. Napakagandang lugar sa Palawan. From Brooks Point, nagbangka kami 4 hours hanggang doon sa Bird Sanctuary. Ang Bird Sanctuary Island ay maliit lang. In 40 minutes, maiikot mo yung isla. May kasama kaming military noon, nagbabantay sa amin kasi may mga pirata doon. In 40 minutes, maiikot mo yung buong isla. Inikot ko yun nilakad. Kasama ko, misis ko, kami dalawa lang kasi may camp doon ginanap. Ang ganda. Ang tubig, mint, mga kapatid. Mint, as in mint talaga. Oh. Alam niyo naman yung mint nakulay mint talaga. Liwanag pa talaga yun. Tapos mag-i-enjoy ka talaga. Pagkatapos noon, nagsuswimming kami, mamit may isang pastor sumisigaw, mga bata, ahon! Mga bata, ahon! Mga bata, ahon! Tapos sabi, mga bata, ahon! Ahon! Naging curious ako. Sabi ko, Pastor, bakit mo pinapaahon yung mga bata? Lalalim ba yung dagat? Hindi, Pastor. O bakit mo pinapaahon? May mga pating na pumapaligid na. Ba't mga bata lang ang sinasabihan mo? Paano kami? Sabi ko, bakit mga bata lang? Sabi niya, kasi maliliit lang yung pating Pero marami. Yung pala marami. Pagkatapos di mo kami sasabihan. Pabihira ka. Bata lang sasabihan mo. Sabi niya, ba't na ganyan? Makita ko may mga buntot talaga. Pating. Kasi gitna ng dagat yun. Ano yun maliit na isla lang Biruin mo ang pawikan, kala mo buhaya, hanggang dyan, hanggang dito. Bakit? Ang pagkain, ay pawikan. No, not pawikan. Bayawak. Yung bayawak. Bakit? Kasi ang pagkain pala ng mga pawikan doon, ay ng mga bayawak doon, pag umahon pala sa gabi, yung mga pawikan, nag-iitlog yun. Yun ang kinakain ng mga bayawak. Kaya hanggang dyan, Yung iba, sino kumakain dito ng exotic food? Kumakain ng bayawak. Jerry, kumakain kang bayawak? sabi ni Joy, ikaw daw kumakain ng bayawak Ayos. Di ba? Ganyan, ang laki. Di ba? Sabi hindi. Nakakain ka na? Anong lasa ng bayawak? Oo nga daw Sabi niya, kumain ka nito, sarap nito, parang manok lang. Talaga? Anong kaibahan sa manok? Hindi, parehong-pareho. Parehong-pareho lang yung bayawak. Ang lasa ng bayawak sa manok. Parehong-pareho. Ba't pa ako kakain yan? Di manok na lang. Ganun. Parehas lang pala Wala naman palang kaibahan. Di manok na lang kakainin ko kaysa bayawak. Wala naman palang kaibahan Manok na lang ako. Di ba? Mas gugustuhin ko pa. Alam ko manok yung kinakain ko. Hindi manok din kinakain yan. Hindi mo ba alam na may kinakain pang ibang bayawak? Carnivorous yun Yan. Gusto mo pang bayawak? Praise God. Kaya, they're like sharks that spend their entire life hunting and consuming. All the oceans in the world can't satisfy these eating machines. Kaya ang shark, ang pating, hindi mo masasatisfy yan. Kaya nga, konting dugo, lalapitan ka niyan sa dagat. Subukan mo, dumang-dive sa dagat ng may dugo. Sige, lalo na sa kalagitnaan. Hindi mo masasatisfy ang pating. Kahit sa buong karagatan. Bakit? Kakain at kakain yan. Walang satisfaction. Ganon daw ang greed na tao. Meron na siya, gusto pa, walang kasiyahan. Yan ang mahirap. Hello, amen? Kayong covetousness, kasalanan talaga yan Lalo na yung iba, ikukubet mo, yung hindi mo pang mamayari, nakita mo, ang ganda niyan Sana all, bigay mo na lang sa akin yan. Pag ganon. Magpaparin ang ganda niyan. Alam mo ba, nagpipray ako ng ganyan? Sana yan na lang. Minsan, nakapark ako sa isang gawain Nakita yung sasakyan ko, ganda ng sasakyan mo. In Jesus' name, magkakaroon ako. Sa akin na yan, huwag mo na ipag-pray pa. Mas maganda, naku, alisin yung ganyang ugali. Mahirap. Kasama dyan, ang greed, yung inggit. Alam niyo, kakambal ng greed, inggit. Ano pa? Sabi niyo, ano pa? Isa pa? Selos.
Selos. Bakit siya ang kinis ng mukha? Ba't ako papel de liha? Lord, di ka pantay, Lord. Sisisihin mo pati si Lord. Kalabitin mo nga yung katabi mo, sabi mo, parang ikaw yata yun, Huwag maging greed. Huwag maging greed. Hello, amen? Gusto ni Lord, pagpalain ka, pero matutong masatisfy naman. Magkaroon ng satisfaction. Hello, amen? Number 2 lesson, huwag maging makasarili. Sabi ng Acts chapter 2, verse 44 hanggang 45, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Grabe yan, oh. Nababasa niyo yan? Nakikita niyo? Kasi hirap ako dyan masyado. Dito na lang. Praise God. Biruin mo, yung may ari-arian, ibinibenta pag pinagsasalu-saluhan. Amihira yan, oh. Praise God. Isa sa ididil na pagbabago ng Diyos sa atin para tayo mapagkatiwalaan ay yung pagiging makasarili. Ang tao kasi selfish yan eh. Selfish, hindi shellfish. Selfish, makasarili. Ano ang katibayan ng makasarili? Tumingin ka sa picture. Tingnan mo, pag titingin ka sa picture, sino ang una mong hahanapin? Sino una mong hanapin, Rayan? At pag wala yung sarili mo doon, pangit naman ang picture na to. Bakit? Wala ka doon eh. Ang una mong hanapin, sarili mo. Praise God. Kaya, huwag makasarili. Kaya sabi nyo, kanilang mga ari-arian ay binibenta lahat. Bakit? Para sa lahat. May purpose ang Diyos. Gusto ko niyang pagpalain. Pero may purpose siya. Praise God. Hello, amen? Glory to God. Hallelujah. Kaya sana matuto tayo. Huwag mo greed. Magkaroon ng satisfaction. Huwag selfish. Number 3, huwag mag-ipon ng para sa sarili lamang. Genesis chapter 12, verse 2. Ito yung purpose, oh. Ito yung purpose. Pararamihin ko, sabi ng Diyos kay Abraham, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. At gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan. At ikaw, tingnan niyo yung dulo, at ikaw ay magiging ano? Ikaw ay magiging ano? Bakit siya pararamihin? Bakit siya pagpapalain? Bakit siya gagawin dakila? Para maging pagpapala sa marami. Maliwanag ba yun? Praise God. Kaya may mga testing yan. May mga testing yan. Itetest ka. Praise God. Kaya nga sabi ko, hindi lahat ng blessing para sa'yo. Maraming beses lang yan. Hindi para sa lahat. Hindi lahat ng blessing matatanggap mo para sa'yo. Yung iba, idadaan lang sa kamay mo. Titingnan ng Diyos kung mapagkakatiwalaan ka niya. Mas lalong tahimik yata rito. Bakit? Ayaw ng Diyos ng madamot. Hello, amen? Amen? Kaya lahat ng bagay, kukuha talaga ng porsyento si Lord sa'yo. Sabi ko nga, alam mo, darating ang time, pagharap natin sa Panginoon, hanapan niya tayo ng ROI. Return of investment. Nag-invest ako rin. Di ba pag nag-invest ka, maghanap ka ng return of investment, of course. Am I right? Although you are at left, still, am I right? Praise God. Tama ba ako? Kasi hanapan yan eh. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, yung 10% is what? Katunayan yan. Na hindi sa'yo. Walang pagmamayari. Tayo ay steward lang dito sa mundong ibabaw na ito. Bumili ka ng lupa. Sa'yo na. Nabili mo na. Asay ng titulo. May babayaran ka pa rin ba? Taon-taon may babayaran ka pa rin? Taon-taon may babayaran ka pa rin. Sa'yo na yun. Bumili ka ng sasakyan. Bayad mo na lahat. May babayaran ka pa rin ba?
sasakyan ko, nagbabayad pa rin ako, yearly. Oh, pag pinarehistro mo, kasi we don't own anything here on earth. We are just steward. Pinagkakatiwalaan lang tayo. Pati buhay na to, tiwala lang ng Diyos. Ibinigay lang niya ito. Kaya nga gamitin mo ang buhay mo para sa kalwalhatian niya. Huwag mong ipagmalakihan. Huwag mong sabihin malakas ka pa ngayon. Inuulit ko, hindi kasama sa pangako niya na bukas buhay ka pa. Hindi ko kayo pinapatay. Kundi ako ay nagbibigay lamang ng babala at warning na ang buhay na ito gamitin natin for the glory of God. Na anytime na lumisan ka sa mundong ito, alam mo na mayroon kang Panginoon nakapiling. Praise the Lord. Amen? Kaya huwag mong pababayaan ang sarili mo. Huwag mong pababayaan ang pananampalataya mo. Huwag mong pababayaan ang spiritual life mo. Praise the Lord. Hello, amen? Huwag na huwag. Praise God. Ikaw ay pagpapalain. Pero the moment natama yung, kasi may testing yan eh, natama ang puso mo at na-overcome mo yan, kapatid, blessings will flow. Hello, amen? Amen? Ulitin ko ha. Grabe ang kaba ko nung nagpunta kami sa Australia, sa totoo lang ha. Kasi katiting lang talaga ang ano namin eh. Purihin ang Panginoon. Katiting lang talaga. Imagine, ang baon namin. Grabe. Pero salamat sa Panginoon. Masaya kami lahat umuwi rito eh. May kanya-kanya kaming baon pa eh. Si Shermaine mas matindi, 2 sapatos. Isang kaliwa, isang kanan. Praise God. Praise the Lord. Kailanman hindi ka lugi na bumigay ng todo sa Diyos. Hello, amen? Praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon. At marami kang mararanasan sa Diyos the moment na na-overcome mo ang pagiging makasarili. Praise God. Hello, amen? I'm praying and expectant that next year, another continent ang bubuksan ng Diyos. Mangyayari talaga yung ABCI, yung international. Amazing Breakthrough Church International. Praise God. Hello, amen? Meron nga kami nakausap, matagal ng member. Ngayon, wala na sa church. Pero nakita kami sa SM. Nung nakita kami sa SM, siyempre, matagal na talaga eh. Sabi, ay, ganyan. Tapos, ang sabi niya, praise God, hindi ko alam talaga eh. Nakapag-asawa pala ng foreigner na. Nagkasawa ng foreigner. Tapos sabi niya po, sa December, pupunta na po ako sa US. Sabi niya, gusto ko nga pong magpatuloy. Sabi ko, may invitasyon ako dyan eh. Sabi ko, pero, maybe next year. Matagal na kaming inaabangan dyan. Sabi ko, may 2 pa akong kapatid sa US. Kako sa New York at saka sa New Jersey. Talaga. Pagpunta doon, sabi niya, gusto ko magpatuloy pa rin eh. Sabi ko, connect ka rito. Tapos sige. For me, kahit na ganung salita lang, alam ko na si Lord nagbibigay ng nagre-remind eh. Kasi gagawa siya ng paraan pagkalooban niya. Hindi ako umaasa doon sa tao. Ang pinaniniwalaan ko ang Panginoon. Kaya sabi ko, darating kami dyan sa US. Where in US? Florida. Sige. Pag-pray mo. Malay mo, yung katabi mo, pupunta na ng Florida. Blanca, Pampanga. Praise God. Praise the Lord. Bakit? Alam mo. Kasi kung alam mo yung purpose ng buhay mo, kapatid, kung alam mo yung purpose ng buhay mo, makikita mo na lang. Praise God. Unti-unti, isa-isa natutupad yung pangarap mo. Nakasama ang Diyos. Huwag mo isipin yung ngayon, yung present na kahirapan na tinatahak mo. Huwag mo isipin yon. Gamitan mo ng pananampalataya. As long as na ang kapartner mo ay si Lord, mangyayari ang lahat. Huwag lang makasarili. At yung pangako mo sa Diyos, huwag mong kalilimutan. Praise the Lord. Amen? I challenge you. Give your tithes and offering. Mahirap mag-preach dito kasi mukha kang May pinasa nga akong kanta kay Pastor, kay Brother, magpapastor ka, Jester. Kay Pastor Jester, praise God. Meron akong pinasang kanta dyan eh.
Praise the Lord. Kaya hindi ka lugi. Hindi ka lugi. Hindi ka lugi. At kung iyong titignan, ako po simula nung nakilala ko si Lord at natutunan ko ang pagbibigay ng tithes and offering. Since then, hindi na po ako nagpalya niya. And purihin ang Diyos kasi napakabuti niya talaga. Talagang Diyos na buhay siya. Buhay na patotoo yan. Makikita mo yan. Matitrace mo rin. Tingnan mo, matitrace mo rin. May mga pagpapalang dumarating sa'yo. Bakit? Dahil doon sa pagiging generous mo. Pero kung tumigil yun, tingnan mo rin. Baka yan yung nung panahon na tumigil ka rin. Check your heart. Check your mind. Kasi ang ibibigay niyang breakthrough sa'yo, hindi pang sarili. Magiging pagpapala ka. Kaya nga, kung tatanggapin mo yung hamon ng Diyos na you will become a blessing unto others also. Diba sa prayer natin, yung declaration of a disciple, pagkatapos kasunod nun I am destined to be blessed. I am destined to multiply. I am destined to overcome. Ano yung panghuli? I am destined to become a blessing unto others. Baka hindi nyo dinideclare yun. Praise God. Apart from that, hindi ka makaka-breakthrough. Pakikialaman ng demonyo yan. Pero kahit pakialaman ng demonyo, pag oras ng faithful ka, ay kapatid, makaka-breakthrough ka. Sabihin ko sa inyo totoo. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya hindi yung situation. Be faithful. Makikita mo ang Diyos na ito, babawi ka ngayong taong ito. Ako, taas ng aking pananampalataya at saka expectancy that this year, yung masunurin, talagang tatanggap talaga ng breakthrough. Hello, amen? Amen? Praise God. Number 4, bibilisan ko. At natapos na lahat ng orasin ko. Huwag kalimutang maglingkod sa Diyos. Kasama sa breakthrough mo ay yung paglilingkod sa Diyos. Hindi katulad nitong mayaman na to, na nagimpok na lang nagimpok para sa sarili. Sinabihan siya, hangal, bukas babawian ka ng buhay. Naku po. Nangyari sa kanya. Number 5, ang kayamanan sa lupa ay madaling mawala. May kilala kayo na sobrang yaman ngayon, naghihirap na? Marami. Bakit? Anong bunga? Sabi ng Galatians chapter 5, verse 19, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Ito ang mga gawa ng laman. Pamilyar yan. Pakikiapid. Ano pa? Kahalayan at kalaswaan. Ano pa? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano pa? Pangkukulam. Ano pa? Pagkapuot. Ano pa? Pag-aaway-away. Alam niyo, pakikiapid, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung kalaswaan. Katulad din yan ng pangkukulam, pagkapuot. Pero katulad din yan ng pag-aaway-away. Katulad din yan ng pagsiselos. Kasama ano pa? Pagkagalit. Ano pa? Kasakiman. Kasama pala yun. Kasakiman at pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi. Kaya huwag mong hanapin yung kakampi mo. Yung aayon sa'yo na kahit mali ka. Hindi yun. Ang hanapin mo, yung magtutuwid sa'yo. Hello, amen? Kung gagaya ka, make sure na tama ang ginagaya mo. Praise the Lord. Amen po ba? Huwag mong antayin na mangyari sa'yo bago ka magbago. Baka mamaya maging huli ang lahat. Amen? Praise God. Ano pa? Sundin na natin ang pagkakabahabahagi. Ano pa? Pagkainggit. Kasama yung pagkainggit. Tapos open and close, pagpatay. Kasi sa totoo lang, yung inggit, papatay ang inggit na yan. Bakit siya na lang? Tara, patayin natin. Pambihira. Paglalasing. Ano pa? Walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian. Naku, nakakatakot mga kapatid. Last verse, Pahayag 22:15. Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso. Sakit Asal-aso. Ano yung asal-aso? Ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga mahilig. Ano yon? Mahilig. Ano yon? Mahilig. Ano yon? Sigaw, mahilig! Nako, huwag kaugalian ng pagsisinungaling. Darating ang oras, pati yung kasinungalingan mo, paniniwalaan mo. Huwag kaugalian ng magsinungaling. Kahit may kakampi ka, pero kung yan ay pagsisinungaling, wala yon. Magsinungaling at saka ano yun?
Ang daming mandaraya ngayon. Daming mandaraya. Nakatalikod, kala mo babae. Pagharap, lalaki pala. Mandaraya yan. Pero ngayon, at least, siya ay sa sigero nga, nagbago. Nanood kayo ng Itbulaga nung Sabado. Kahapon ba yun? Kahapon pa yun. Nakabisti daw. Ganda ni Ice Baby. Bihira. Wag ganun. Pambihira. Praise God. Magsabi ng totoo, wag mandaya. Ngayon talaga, kaya nga pag ikaw pakakasalan, i-check mo muna lahat. Totoo ba yung ngipin? Totoo ba yung kilay? Kasi ngayon, kalam, ganda ng kilay. Yan pala, peke. Di ba sabi ko, kayong mga babae, hindi ko maintindihan. Nung may kilay ka, binunot mo ang kilay mo. Nung wala ka ng kilay, ginuhitan mo. Hindi ko maintindihan talaga. Kaya nung pinawisan, bumaba, naging patilya. Ano pa? Dami. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, ito'y paalala. Pag tinamaan, huwag magtampo. Sa halip, magbago. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Pag tinamaan yan, babalik pa kaya sa linggo? Ano kaya? Pati yung mga nasa online. Minsan, advantage ng nasa online. Bakit? At least di ko kayo nakikita. Pero malalaman ko na kung kayo ay tinatamaan at nagtatampo, hindi na nagko-comment. Pero nung una, active sa... Di ba? Huwag ganon. Hello, bumigay ng todo sa Panginoon. Sa kabila ng mga dadaanan. Bakit? Pag ikaw pinagkatiwalaan, lubos-lubos ang pagtitiwala ng Diyos. Palakpakan mo ang Diyos na buhay. Come on. Tumayo ang bawat isa. Praise the Lord. Pinag-aaralan natin to, 6 na klaseng tao to. Bakit? Para tayo. Tingnan natin. Huwag mo sabihin na, hindi ako ganyan. Check mo. I-check mo. Praise God. Huwag mo sasayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Habang nakatayo ka, yumuko at pumikit. Huwag mong pakialaman ng iba. Hayaan mo ang banal na Espiritu na siyang kumausap sa iyo. May Holy Spirit nakakausap sa iyo. Pati yung mga nasa online. Pag tinamaan, huwag magtampo. Sa halip, magbago. Masakit yung greed, yung kasakiman. Masakit yung makasarili. Pero mas masakit yung kinahantungan nila. Yung mayaman na walang ginawa kundi mag-ipon ng mag-ipon. Hindi po masama mag-ipon. Pero kung wala ka nang ginawa kundi mag-ipon lang, pinapabayaan o napapabayaan or hindi inaasikaso yung pinagagawa ng Diyos sa iyo, magiging kontrabida si Lord sa pag-unlad mo. Allow the Holy Spirit to speak unto you. In the name of Jesus, I pray and I declare, O God, let the conviction of the Holy Ghost, Lord, kumilos sa bawat buhay ng nakinig ng iyong salita ngayong hapong ito. In the name of Jesus. Hindi ko na hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasan ang na puso ko. Hindi ko na hinangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, ninanasad ng uhaw na puso ko. Ika'y
kahit na kanino paman. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Just allow the Holy Spirit to convict you. Hindi masamang umamin o lumapit, magpakumbaba sa Diyos. Don't be greedy. Don't be selfish. Involve God in all aspects of your life. Kahit anong galing mo, kapos yan. Kahit anong lakas mo, kapos yan. Kahit anong talino mo, kapos yan. Kahit ang tindi ng influence mo, kapos yan. Without God, you need to involve God in your life. Allow the Holy Spirit to convict you. Kapatid, ito yung taon, ito yung panahon na kung saan matutong magpakumbaba sa Diyos. Matutong humingi ng tulong sa Diyos. Matutong lumapit sa Diyos. Hallelujah. Much better to receive a reward from God rather than a word from man. Ang Diyos na ito, kailanman din ang kukulang. Gusto niyang magtagumpay ka. But there is a purpose behind. Just like Abram, he was chosen. Praise God. Inihiwalay siya. Pero pinagpala siya. Bakit? Gagawin siyang pagpapala sa marami. Hindi lang sinasabi na Lord, pagpalain mo ko at pagpapalain ko rin ng iba. Hindi yan sinasabi, ginagawa yan. Na kahit may dinadaan ng mga pagsubok, still you will be faithful unto the Lord. Don't be like that rich man. Pati yung nag-ipon ng marami, pagkatapos sabi niya, pwede na akong mamatay, o pwede na akong magpahinga. Pwede na pero sabi ng Lord sa kanya, hangal, ngayong gabi babawian ka ng buhay. Hindi natin mapapakinabangan. Pero sa oras na ito, kung ikaw ay tinamaan, nasaktan, huwag magtampo. Lumapit sa Diyos, humingi ng tawad. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Inaamin ko, wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Alam mo si Lord? Hallelujah. Pag ginagawa mo yung pinagagawa niya, bubuksan niyang durungawan ng kalangitan. Pagpapalain ka niya. Just allow the Holy Spirit to convict you. May kukumpara sa kahit na kanino paman. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. For the last time, di ka may kukumpara. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino paman. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw ang higit kong kailangan. Challenge. Do you want to surrender your life? Meron kang nagawang mali, nagawang kasalanan, pwedeng naging greed, masakit man, pwedeng naging selfish, masakit man. Pero gusto mo bang involve si Lord sa buhay mo? Kaya mo bang isuko ang lahat? Pati ng buhay mo. Do you want to experience the divine exchange? Ano mang bibitawan mo, hindi ka lugi sa bibitawan ng Diyos. Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Na napakawalan nung rich young man. Because he was not willing to give up everything. The challenge is, you want to give up everything without reservation. So mo ba siyang maranasan? Lalo na, is this your first time? You want to make Jesus as your Lord, Savior, and King of your life? Just raise your right hand and I will pray for you. Especially sa mga first time. O kaya may kasalanan ka, naging selfish ka, naging greed ka.
Just raise your hands. Hindi nakakahiya yan. Praise God. Yes. Yes. Praise God. Hallelujah. Just raise your 2 hands right now. Pagpipray kita. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Huwag mo intindihin yung katabi mo. Magtaas man siya o hindi. Ang mahalaga yung desisyon mo. Dahil nakikita ng Panginoon, kahit nakapikitan lahat, o kahit makita ng iba, basta tindigan mo, Panginoon, mahal kita. Salamat sa iyong salita. Masakit. Pero Lord, tinatanggap ko. Baguhin mo ako. Gusto kitang maranasan. Gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itaas mo ng mataas ang 2 mong kamay sa oras na ito. At pagpipray kita. Huwag kang mahiya. Sumunod ka sa akin sa panalangin. Panginoong Diyos, lakasan mo lang, Panginoong Diyos, ako'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba at nagpapasalamat. Masakit ang iyong salita. Katulad nito'y tabak na magkabilay talim. Subalit, Panginoon, ito ang naging dahilan para ako'y lumapit sa iyo, magpakumbaba sa iyo, at humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Patawarin mo ko, Panginoon. Nagdidesisyon ako ngayon. Nabuksan ang aking puso. Ipinapahayag ng aking labi na mula ngayon, Panginoong Jesus, Ikaw ng aking Panginoon. Ikaw ng hari ng aking buhay. Ikaw ang aking tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yung katabi mo, nag-pray, na nag-response, sabi mo sa kanya, congratulations, welcome to the family of God.